Ito na tayo guys sa Parisian. Tinatanggap dito yung Macanese Pataka at Hong Kong dollars. May Jollibee. Wait. So, paano tayo tatawid? Color blue 1 terabyte. Wrong timing yung punta natin. So siguro nagko-cost cutting. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon sa vlog na to, tayo po ay pupunta sa Macau. Day trip lang from here sa Hong Kong. And tuturuan ko kayo kung paano magpunta doon at kung paano bumalik at kung ano yung itinerary na pwede kong maisuggest sa inyo for one day. So, day check ngayon po is January 21 and ang temperature check naman is 12 degrees Celsius. O, diba? So, medyo malamig-lamig siya. And ang saya-saya, guys. Kasi ganito yung mga gusto nating weather. Alam niyo yan. So, tingnan nyo naman ang ating outfit for today's video. So, ginamit ko na yung binili natin sa Citygate outlets. Kung naaalala nyo sa previous vlog, ito yon. Diba? Nag-match siya dito sa suot natin ngayon. Very parang ang puti-puti naman natin ngayon, no? Ganong level. Also, since andito ngayon tayo sa Tsim Sha Tsui area, sasakay tayo ng train. So, dalawang line, isang red line, tapos lilipat tayo sa blue line. Dun sa blue line, doon po yung Sheung-Wan Station. At dun sa Sheung-Wan Station, doon tayo sasakay ng ferry going sa Macau. So, nag-book tayo ng ticket sa Klook. So, round trip ang binook natin. Isang one-way na from Hong Kong to Outer Harbor Ferry Terminal sa Macau. Then, isang pabalik from Macau Outer Harbor Ferry going to Sheung-Wan. So, yung papunta natin guys is 9:30 and yung pabalik natin is 9 p.m. O, diba? Medyo matagal din tayo dun. So, yung total price guys ng ticket na binili natin is 3,088. Yung link ilalagay ko na lang sa ibaba para mas mabilis nyong makita. Good morning, Hong Kong! Yung mga ganito guys, talagang building. Yung parang napakadaming mga kwarto, flat, offices sa taas, ganyan, tas dikit-dikit. It's giving Hong Kong talaga. Gusto ko yung kabisado na natin yung daan. Dito sa Hanoi Road, meron ditong entrance papunta sa Tsim Sha Tsui. Ang sarap guys, ang lamig. Nakakatuwa. Sana ganito na lang lagi. Sana ganito din sa Pilipinas. We are here na sa Tsim Sha Tsui Station. Yan, dito tayo sasakay sa Red Line, going to Sheung-Wan. Ito yung nagugustuhan ko guys dito sa Hong Kong. Madami silang walk-a-later na ganito, which is mas napapadali yung paglakad. Dito tayo guys papuntang Central, then 1, 2. So ika-second stop tayo. Okay, which is dun din naman end tong line na to. Next train from Central, sasakay tayo sa Blue Line papuntang Kennedy Town. Nandito na ngayon tayo guys sa Sheung-Wan Station. So sa letter D tayo lalabas. Naka-indicate na dyan ang HK Macau Ferry Terminal exit. Dito na ngayon tayo guys sa building ng Turbogen. So mag-exit lang kayo sa exit D, then tuloy-tuloy na yon hanggang sa 3rd floor. Ayun na. Makikita nyo naman yung sign dito. Ayan. 3rd floor, Ferry Hall Ticket Office. Diyan tayo. Dito tayo galing. Andito yung MTR. Ayun na. Kung gusto niyo kumain na dito sa same building, may KFC. Yun, ferry tayo before. Nakalimutan ko na kung ganito yung itsura niya. Pero parang mas mas renovated na. Mas maganda na. Ito, nakalagay Turbojet. Pero, boarding nakalagay Saan yung ticket office? Ayun, dun. Let's go. Mag-claim muna tayo ng ating boarding pass. Ayan. Oo nga, bago nga. Hindi ganito before. Mas maganda na siya ngayon. So, ang pinili kasi natin to Outer Harbor Ferry. Meron kasing to Taipa Okay, so tapos na tayo doon. Pinakita ko na yung QR code natin. Sinabing ganun, punta daw tayo sa West Bridge at dire-diretso na siya. Dito guys. Sa West Bridge. Nakalagay restricted area. Tignan natin kung paano gagawin natin. Andito na ngayon tayo guys sa West Bridge and make sure dapat nakahanda yung passport nyo and everything, okay? Guys, in-scan lang doon yung mismong QR code ng Klook tapos ito na, lumabas agad yung ticket. Like, lala ng tanong-tanong. Ay, immigration na guys, babay na muna. Ito na yun. So guys, ito na tayo. Upo na tayo sa merong boarding gate area. Ano yung boarding gate na part? Nandito tayo sa gilid ng toilet kasi punong-puno yung mga upuan. So, ang nangyari doon sa parang immigration
redeeming ng ticket, ganyan, super smooth. Hindi pa tayo umabot ng 15 minutes sa pagke-claim at pagbaba at sa immigration, ganyan. Number one is, hindi nyo na kailangan magpunta sa ticketing office kapag ka bumili kayo ng ticket kay Klook. Okay, or kahit saan pa man. Siguro na travel online application. And dire-diretso na, ipapascan nyo na lang doon sa mismo West Bridge yung QR code. Then, once na na-scan, walang itatanong sa inyo na kahit na ano, automatic pag in-scan yun, may lalabas na receipt or yung parang ticket nyo. Then, nakalagay na din yung mismong time nyo. Tapos, after ng West Bridge na encounter na yon sa mismong staff or crew, bababa na kayo sa all departures area, which is andun yung immigration. Then, after ng immigration, bababa na kayo at ito na agad yun. Diretso na dito sa kung nasan tayo ngayon. Tapos, maghihintay na lang tayo para sa boarding time and magsisail na from here sa Hong Kong going sa Macau. Like, naaalala ko pa kasi medyo fresh pa sa utak natin yung nangyari doon sa bus, and even yung before na first time natin na mag-turbojet. Alam nyo, between the three rather, sa tatlong experiences natin na yon, mas smooth yung experience natin ngayon kasi mas parang renovated na rin tong mismong Sheung-Wan Ferry Terminal kumpara noong nagpunta tayo nung unang-una. Tapos yung sa bus kasi, syempre pupunta ka doon sa mismong ticketing office, magbabas ka, yes, may makikita ka na parang mga view, pero bababa ka pa kasi doon sa immigration ng Macau at immigration ng Hong Kong. Medyo hassle. Ito, dito na siya. Parang, kung papipiliin ako sa dalawa ha, mas gusto ko na itong ferry na option. Ito guys, gate number 3 tayo, Turbojet 930. So basically, ito yung sasakyan natin. Ayan, naalala ko na. Try natin doon sa, pwede ba sa labas? Hindi ko pa na-try maglabas dito, yung parang sa ginagawa natin sa mga ibang cruise. So may scanning na nangyari. So this one, yung pinaka-ticket na kinlaim natin kanina, in-scan. Then, binigyan tayo ng ticket na merong seat number. So 19C tayo. Ayan siya. Diyan tayo papasok mamaya. Ayan na guys, boarding na. Dito tayo guys. 19C. Kasi 19. Ito. Ayan yung mga option na upuan. Tignan niya. Hindi tayo nakapili na upuan na. Ayan guys, nakarating na tayo dito sa Macau. Look. Ang lamig din dito guys actually. Yung itsura kapag kadating nyo dito. Malamig siya. Mas malamig dito kumpara sa Hong Kong. So guys, nakarating na ngayon tayo dito sa arrivals hall area. So actually, dumaan na tayo sa immigration. Super dali lang, super bilis. Hindi na hiningi yung parang boarding pass or something natin doon sa immigration. Like yung mismong passport lang talaga. Then nakalabas na tayo. So paglabas nyo, ito yung makikita nyo. Ito yung arrivals hall area. So dito sa side na to is, if ever kung gusto nyo mag-toilet, mga assembly point, ayan. And dito din, meron dito information. Naalala ko pa yan. Nagpunta tayo dito. And dito din. Ayan. Umakyat din tayo sa taas. If I'm not mistaken, may McDonald's dyan sa taas. Ayan. So, departure sa taas. And also, kung tatanungin nyo, bakit meron kang data dyan? Yung binili po kasi nating eSIM ay valid sa Hong Kong at Macau and even mainland China. So, tatlo na yung areas na pwede nyo siya gamitin. So, ilalagay ko yung link sa ibaba if ever you want. Ayan guys, nakita ko yung sign dyan kanina kaya lang iba eh. Screen kasi. So, meron pang McDonald's sa taas. Ngayon guys, lumabas tayo para sa mga free shuttle ng mga casino here. Though sasakay lang tayo, hindi tayo pupunta doon para mag-casino. Yan. Ayan, ito. Autocarros de Hoteis Casinos, Hotel and Casinos Shuttle Bus. Dito ba? Dito yung pagbaba. Okay. Alam nyo guys, super sagana sa Pinoy dito. Like literally, napakadami. Dito siya. So, sumakay tayo sa shuttle ng Grand Lisboa. Ito yung itsura guys. So, lahat andito. Sands, Londonier, Venetian, Parisian, Grand Lisboa Palace. Lamig dito, nakakatuwa. Ito for Galaxy Macau yan. Free shuttle bus. Tatawid kayo guys ha. Ito kasi yung yung Outer Harbor Ferry. Pero sa ilalim tayo dumaan. Venetian, Parisian, and Londonier naman to. Sa Grand Lisboa tayo. Ito naman pa Win.
complimentary shuttle service Pawin. So for MGM and MGM Kotay, this one. Ayun. 9 a.m. to 9:45 siya. So, dito tayo. Grand Lisboa. Ito guys, let's go. Parang ito yung mas madaming tao, lahat andyan. Actually, ano ngayon? 10:49, then nagpapasukan na yung mga tao. Para makita nyo. Libre. Hindi tayo gagastos. Mag-mic nga ako, nahihirapan ako magsalita. Ayun guys, so gagamitin ko yung mic kasi medyo masakit yung lalamunan ko. Ewan ko kung nahahalata nyo naman. So, from Hong Kong, papunta sa Macau, halos 1 oras yung biyahe. Kasi 9:34, di ba 9:30 yung naka-assign talaga sa atin na schedule. 9:34 tayo umalis. Then pagdating natin dito is 10:35. So yun yung parang pinaka-oras nung tinitignan ko sa cellphone. And super smooth lahat na nangyari. Before actually, ang gusto ko talaga is parang, kunyari kapag mag-aano tayo, magpupunta tayo Macau, mag-i-stay muna, ganyan. Pero sabi ko ganyan, meron tayong hotel sa Hong Kong na binook. So parang gusto ko mag-day trip lang. And possible naman siya, which is ito nga yung ginagawa nga natin. Pero, ang advice ko lang kapag ganito, dapat pumunta kayo ng napakaaga. Pwede nga mas maaga pa tulad dito sa punta natin. Yung punta kasi natin, pang 9:30 na biyahe ng turbojet ferry yung kinuha natin. Meron pang mas maaga, may 7, may 8, pero ayoko na ng ganun kaaga para medyo may pahinga tayo na mahaba-haba. Tapos, ang kinuha na lang natin na pauwi o pabalik ay gabing-gabi naman, which is 21:00 or 9 p.m. Ito, nakasakay na tayo. So, for this one is doon lang tayo bababa sa Grand Lisboa. And yung shuttle na to, pinakadulo siya sa mga available na free shuttle. And alam nyo, yung mismong bus niya, hindi yun talagang, yung mga iba kasi, MGM, yung Venetian, Londonair, yung bus nila, kung ano mismo yung itsura nung kung ano mismo yung itsura nung building or nung lugar ng destination yung nakaprint doon sa bus. Ito hindi, SJM. Yung nakaprint dito, color green to. Though, wag niyong pagbasihan doon sa ganong klaseng thing kasi baka mamaya iba na pagka kayo ay nagpunta, okay? Guys, thank you. Bumaba na tayo ngayon dito sa Grand Lisboa. Ay, color black pala yung gilid. SJM. Then, nakalagay pala lahat dyan. Oh. Diba? Yung bababaan. So, dire-diretso tayo here, guys. From here, tayo mag-i-start sa mga walking galore natin. Ito yung iconic place na gintong-gintong building. Guys, before, nung nag-bus tayo, dito yung drop-off ng bus natin. So, sa Grand Lisboa Hotel. Pero, hindi tayo pumasok dyan. I mean, nakapasok tayo, pero hindi dun sa mismong loob because of, number 1, mahal dito. So, ilalagay ko na lang dito sa screen kung magkano siya per day. Per night, I mean, kapag ka mag-check-in kayo. And, nakalagay dito history, Casino opening February 11, 2007. So, mas nauna siya mag-open. Yung hotel opening is December 17, 2008. Ayan. That's the iconic building. Iconic. Nung nagpunta tayo dito, guys, before, nung nakapasok tayo, nakita natin itong mga nagbebenta ng alahas dyan. Tapos dyan, aside from being a casino and hotel, again, di naman natin afford yan. From here, guys, 550 meters yung lalakarin papuntang Senado Square. Yun agad yung next stop. Ayan. Ito, guys, yung SJM na sinasabi ko sa inyo kanina, na color green. Black pala nasakyan natin. Kaway tayo na kaway dyan. Baka mamaya yung tagusan dito, restaurant pala yung katabi, no? Tapos kung pabalik naman at sasakay pa rin kayo dito kay Grand Lisboa,
Dito, yung sakayan no papuntang Macau Outer Harbor Ferry Terminal. Diyan kayo pipila sa mga free shuttle. Yun ang maganda dito guys, sa Macau. Pagka dito kayo nagpunta, like every major casino, pwede nyo i-take advantage yung mga shuttle nila. Like planuhin nyo mabuti para hindi na kayo gumastos ng public transportation. Chuchu-chuchu. Parang bus, taxi, ganyan. No need to pay extra. Ang gagamitin nyo na lang na pambabayad nyo, pagkain nyo, tapos yung ferry nyo, yun lang. Malapit na tayo sa Senado Square, yung iconic area dito guys. Tignan nyo ang hangin, no? Ito pala tayo nagbabranch. Wait, may Jollibee dito eh. As far as I know, may Jollibee dyan eh. Ayun, may Jollibee. Wait. Paano tayo tatawid? Gusto ko mag-Jollibee tayo ngayon. Punta lang muna tayo dyan. Kumain na muna tayo guys ng brunch natin. Kasi anong oras na? Para tuloy-tuloy. 11:13. Ito, unang tingin natin sa Senado Square. Pag dinire-diretso, andyan yung mga free taste ng pork jerky. Ito, akyat tayo sa taas. Second floor guys, yung Jollibee. Ang gusto ko kasi ng spaghetti and chicken lang. Ganun lang yung kakainin natin muna. Ay, ang galing. May BDO dito, oh. BDO Remit. Ever kung gusto nyong malaman lang yung ganitong klaseng tingi. Totoo lang, kaya ganyan din dito guys. Ang dami din kasi talagang Pilipino dito. Like mga dito naka-base, nagtatrabaho, OFW, and even mga turista, mga galing Hong Kong, nagpupunta dito. Yan, Chicken Joy, Jollibee Spaghetti, bida ang... Ano kasunod? Saya. Ito guys, we're eating Jollibee here sa Macau. So ito yung in-order natin, spaghetti, chicken, apple pie, and also apple pie, mango pie, and pineapple and fries. Ano to, combo to actually. So guys, yung food nila dito, ipapaskil ko yung mga presyo dito sa screen para makita nyo. So itong binili natin, BBC2. BBC2 ito, tapos nag-add tayo ng $2. I mean 2 pataka. Dahil gusto natin pineapple, ayaw natin ng Coke. Okay? So, plug ko dito yung mga pictures ng mga menu, okay? In 3, 2, 1, go! We are done eating brunch! Guys, pasensya na, nilalakasan ko talaga yung boses ko kasi baka hindi nyo ako madinig. And ayan, look. Woo. Welcome to Senado Square! Alam nyo guys, di ba may past history itong Macau and Portugal? And gusto ko lang i-share sa inyo, since nakapunta na tayo sa Portugal, like itong impression or itong parang thoughts natin na to right after our visit there. Tingnan nyo. Ito pa lang, halatang halata na talaga na may pagkakahawig sila talaga doon sa Portugal. Kakatuwa. Tapos ito ding mga ganyan, no? Grabe. Ang lakas maka-Lisboa. Do isang city lang. Isang city pa lang na may napupuntahan natin doon. Tapos yung mga salita, ganyan nakalagay dito. Farmacia Popular. Ganyan din doon. Tapos may Sasa din dito. The iconic Sasa. Checkan natin itong mga nasa sulok-sulok. Yung mga tipong parang bangke-bangketa dito. Ang ganda naman ng magnet na to. How much does it cost? Meron ba nakalagay na price? Alang presyo. Alang presyo. Pero ang ganda. I love Macau. Macau. In fairness ngayon, yung mga lumalabas na mga magnet, ganito na yung mga design. Yung parang may naka-emboss ng ganun. Dati kasi super mga flat lang. Like, gusto ko yung part na ngayon nagiging competitive na yung mga magnet makers. Ayan, so this one 28 pataka. Ito 20. Oh, gano'n ang mga ano nila. Meron din silang binibenta ng mga ganyan. Ito, postcard $4. Yan. So Senado Square lang to guys. And ayan pa, mayroon pa mga jackets. And even this one. Tapos yan, grabe, ganito itsura doon sa Portugal. Yang-yaan yung mga design na nandun ng mga magnet. May magnet din tayong binili na ganyan. Nakakatuwa. Diba?
38 pataka. May mga isang banig din sila. 20 yung ganito. Itong ganito 10. Tingnan nyo ang cute to. Meron din silang singsing. Tapos yung itsura ng singsing is Portuguese tart. Ang cute. Tapos ito naman, chip ng casino. 18. Ito may chip talaga. Oh. Magkano siya? 3 pataka. This one, ano yun? Yung slot machine. Gumagalaw? Ay, ang galing gumagalaw. Nakakatuwa, 25. Nakakatuwa. Tapos this one naman is yung dice. $16. 16 pataka. And this one is 25. Too cute. All cute. Okay. Yeah. Mabait guys yung nagtitinda dito. Punta kayo. Ito yung pangalan, Cute Bee Market. And dito lang siya matatagpuan sa tapat ng Sasa. Sa Senado Square. Punta kayo here. Tignan nyo, pinipilahan to. Ano to? Kainan na sikat. Ito yung isa sa mga bagong improvements dito guys sa Senado Square. Itong mga poste na to ay mga ano na to, yung parang sabitan ng mga ilaw. For sure kapag kagabi nagniningning yan. Ito yung sikat na Chinese New Year collection or design or edition. Sikat to guys. This one. Magkano kaya sa kanila? Check nga natin. It's okay. 1,499 pataka. Ganyan. This one naman, yung isang version. Check natin. Ito ay 999 pataka. Diba? Ang mahal ng jacket, 7,600 pesos pumapatak. Meron din silang Pop Mart dito guys, pero maliit lang. Ito tayo. Pupuntahan natin guys yung ruins of St. Paul's. Nakakaamoy ako ng durian. Ayun na yung mga nagbibigay ng mga pork jerky. If ever kung gusto nyo, pwede kayong kumuha. Pero tayo, hindi na tayo kukuha. Kumain na tayo ng brunch. Sapat na yan. Anli yan guys. Pero syempre, dapat bumili kayo. Like Anli. Anli na meron doon. Meron dito, meron dyan. Sunod-sunod. May Nature Republic din. Ayan. Iba-iba yung presyo ng pork jerky. Merong 158 pataka, 168 pataka, 88 pataka, and 78 pataka. Amoy na naman natin itong Lush. Every time, basta dadaan tayo. Ang lakas ng amoy ng mga binibenta nila. Just in case guys, kung tingin nyo maliligaw kayo, look for signs lang. So dito yung pa Mount Fortress, Ruins of St. Paul's, and pa Pagoda de Bazar Square. Straight ahead. Sikat to eh. Yung parang ice cream gelato something na lugar na to. And also this one. Ito na naman ang mga pork jerkyhan. Meron din dito mga bubble tea and mga Portuguese tart. Ang Portuguese tart dito guys, 13 pataka isa. Yung isa 25. Grabe, tignan nyo, ang daming tao. Like literally. Yun guys, yun nasa paligid natin. Ayan, sila ate, nagbibigay sila ng mga free taste. Ay, ang galing. Meron din dito poisyan. 11 pataka. Gusto nyo na water. Pwede kayo bumili dito. Mga ganyan. Tignan nyo, ang cute. Kala ko magnet. Portuguese tart. Ayan na guys. Ruins of St. Paul's. Ba't tarpaulin? Tarpaulin guys. May ginagawa. Malas tayo. Ito guys, so tingnan nyo. Tarpaulin. Wrong timing yung punta natin. Hindi yun talagang tunay. Ay, bago tong coach na to. Wala to before. Bago to. Mahal siguro ng pwesto kapag kaganyan. Gusto ko yung pwesto yung iniisip natin. Kasi feeling ko kasi napaka-prime ng location eh. So for sure, mahal yung mga ganyan. Even this one, yung Uniqlo. Ito.
Alam nyo guys, sayang lang dahil hindi natin naabutan tong ruins of St. Paul na talagang yung church pa siya kasi ala na nga siya ngayon eh. Pero alam mo, ito, once ito na naging one of the largest churches in Asia nung time niya. Imagine, like parang ang engrande nito kapag kabuo pa siya. Tapos, like from afar, from dun pa lang sa passageway na yon from Senado Square, makikita nyo na. Tapos guys, kung tatanungin nyo ako kung bakit ito na lang yung natitira dyan, kung saan napunta yung pinaka-church, noong 1835 po, nagkaroon ng typhoon dito sa Macau. Like, yung typhoon na yon kasabay nun ay merong sunog at nasunog siya. So, ang natira na lang is yung mismong front na lang, yung nakikita nyo na yun na stone, and also yung itong stone stairs na to. Tingnan nyo guys, 10 pataka yung Portuguese egg tart. Ganda ng pagkakaluto, no? Pero busog tayo, hindi tayo bibili. Pinakikita ko lang sa inyo. Ngayon guys, tapos na tayo dun sa ruins of St. Paul's and Senado Square. Maglalakad naman tayo ngayon papuntang Fisherman's Wharf. Medyo malayo Like ang layo niya is 2.4 kilometers. So if ever kung hindi kayo mahilig maglakad, yan, mag-taxi na lang kayo. Pero this one, ito yung parang walking version and also DIY version levels, okay? Tapos, from there sa Fisherman's Wharf, pupunta naman tayo ng Sands Macau. Then sa Sands Macau, sasakay tayo ng free shuttle. Kasi guys, kapag sumakay tayo sa mga ganito, kada sakay dyan, 6 pataka. 6 MOP. Each ride. So guys, nakarating na tayo dito sa highway. So meron na lang tayong 1.2 kilometers left. So guys, yung dinaanan natin kanina yung Star World. Hinidyo ko yan, kung nakita nyo. And alam nyo, masarap magpunta pag January talaga sa Hong Kong at Macau. Kasi before, alam nyo, hindi pa tayo ganun ka-hardcore nag-vlog ng travel guide. Yung mga friends ko, kasama ko sila na nagpunta sa Hong Kong nung nag-open mismo yung borders. January yun, napakalamig. First week. Pero ngayon, malamig pa din. Kaya ako to sinasabi para malaman nyo guys na hindi nakakairitang maglakad kapag ganitong weather. Sipin nyo, layo na nalalakad natin. Wala tayong pawis. Di ba? Umupo na muna tayo dito sa nakita nating parang park. Ayan. And before natin i-continue yung paglalakad, share ko lang sa inyo na itong Macau po, ito ay visa-free area na pwede nyong puntahan. Okay? So, yung Macau ay SAR siya ng China. So, ibig sabihin ng SAR is Special Administrative Region. So, yun din yung sinasabi ko lagi. Kaya kapag kunyari nagka-count tayo ng countries, itong Macau naka-fall under siya sa mainland China na kinakount natin. So, technically, parang nakapunta na tayo sa China. Ganung level. So, nasa SAR nga lang. Yung Hong Kong at Macau, parehas silang SAR ng China. Okay? So, again, visa-free po dito, makapasok, and even sa Hong Kong, same sila. Tapos, dito, tinatanggap dito ang Hong Kong dollars. And ang pinaka-pera nila dito, ang official currency nila dito ay ang Macanese Pataka. Okay, MOP, yung 3 letters nung Macanese Pataka, then HKD naman yung Hong Kong dollars. Tinatanggap dito yung Macanese Pataka at Hong Kong dollars, pero sa Hong Kong, ang tinatanggap lang is Hong Kong dollars, okay? Ito guys, habang naglalakad tayo, nakita natin tong public toilet. Sinishare ko lang sa inyo para aware kayo na may mga ganyang klaseng thingy dito. If ever kapag naiihi kayo habang naglalakad or may kasama kayong senior citizens or even yung mga magulang nyo, is pwede nyo silang dalhin dyan. Ganda ng open park na to. We are here na guys sa Fisherman's Wharf. Yan, finally, nakarating din tayo. Ang Fisherman's Wharf guys, nasa harapan lang nito yung Sands. Diyan tayo mamaya sasakay, but for now, mag-focus na muna tayo here. Marami guys yung tao dito sa Fisherman's Wharf. Guys, alam nyo, ang ganda dito sa Fisherman's Wharf.
Like literally ang ganda. Part of me sinasabi kong ganyan, bakit natin ito hindi napuntahan before? Ba't ngayon lang natin siya ginawa o pinuntahan? Ang ganda guys. Nung unang punta natin na solo travel tayo dito, wala siya sa itinerary natin. At nung pangalawa, kasama kay sister ko, wala din. So, this spot is a must guys. Like, meron ditong mix of mga restaurants kayo makikita, puro mga views na magaganda, ganyan. And makikita nyo to, napakandang view na to. Though, sabihin natin given na merong mga construction ongoing dyan, pero maganda pa din. Oh, tingnan nyo ito. Sans na yung kabila. To be honest, hindi ko lang na-videohan ng malala like hardcore levels kasi sabi ko nga sa inyo, may mga time na gusto ko namnamin yung lugar muna. Ang ganda. Minsan natutulala lang ako maglakad tapos alam niyo yung maganda na yung paligid tapos mahangin pa. Di ba perfect combo? Alam nyo guys, naglalakad-lakad ako dito, then iniisip ko, yung mga ibang buildings dito, super lalaki niya, like, ang grande talagang levels. So, sayang, like this, sarado siya. Sayang yung mga building, yung mga spaces niya sa mga, kunyari, 4th floor, 5th floor, 3rd floor, 2nd floor. Siyempre, walang tao. Pero hayaan mo na nga, bakit pa tayo iniintindi natin? We are here na guys sa Sands Casino. Dito tayo sasakay ng shuttle service. Dito na ngayon tayo guys. So, dito tayo pumasok para sa libreng Parisian at Londoner. Ito yung mga ino-offer nila ng mga transfer. Venetian Macau, Parisian Macau, Londoner, Border Gate, Taipa Ferry Terminal, Macau Ferry Terminal, at Sands Macau. Dito tayo. Yan. Saan ba tayo? Ano gusto niyo unahin natin? Parisian, Londoner, or Venetian? Sige, mag-Venetian na muna tayo. Dito. Dito guys, dito tayo sasakay. Tignan nyo. Nakalagay, Sands Macau to the Venetian. Grabe yung bus nila. Tignan nyo. Ang luwang ng legroom, ng leg space. Dito na ngayon tayo guys sa Venetian Macau. And look, dito tayo ibinaba. Thank you! So, ayan. Sa Hotel West Lobby, guys. Andito na ngayon tayo sa loob ng Venetian, specifically sa Hall F. And kung nanood kayo ng previous vlog, nakita nyo to. Ito, Team Lab Super Nature. And alam nyo, sarado siya ngayon. Pinuntahan ko lang para makita nyo na bukas na talaga siya. Yung previously na pagpunta natin is bukas, pero ngayon bukas na siya, pero sarado yung pagpunta natin na araw niya. Gets mo yun? Yung parang ngayon po kasi ay Wednesday, every Wednesday sarado siya. Ito lang yung day natin na pwede dito. So, unfortunately, hindi ulit natin siya mabibisita. Pero, papakita ko sa inyo, may presyo na siya ngayon, before wala. So, 288 makanis pataka kapag ka-adult, and kapag ka naman children naman, is 208 makanis pataka. Ayun yung makikita nyo. Kung wala pa kayo sa mood, or hindi pa kayo pupunta sa Japan, usually, yung mga nandito is makikita nyo din sa Japan. Okay? Ayun siya. Ayun o, naalala niya, may ganyan din tayong na-experience before. And also, that one sa Tokyo, kapag ka gusto nyo guys mag-book online, yung link ilalagay ko na lang din sa ibaba. Like yung presyo naman niya online is 2,171 kapag ka-adult, and kapag ka-child is 1,568. We are here now, entering the shops na kung saan yung sikat na ceiling na parang sky. Ayan. Hala, wala ding naman. Oh, sarado na nga yung Team Lab. Wala ding laman tong tubig sa Venetian. Wala yung gondola. Ayun guys, yung isang pool merong lamang tubig. Tingnan nyo, ito may laman. So siguro sila, nagko-cost cutting. Kaya binawasan yung yung isa wala eh. Pero kung saan yung may mga magagandang brands, tulad ng mga luxury brands, yung harapan doon na mismo mga tubig-tubigan, wala. Or baka hindi ko na kasi alam yung mga brands na dito. Vivala, Yo Young Sang, Joy and Peace.
Top Toy. Parang it's giving kalaban ng Pop Mart. Meron din ditong Pop Mart, guys. Pero hindi ko na muna papasukan. Kasi sa South Korea natin yan i-explore. Baka sabihin nyo, magkakamukha yung ano natin. In-explore natin ang mga shop. Ito guys yung bayad sa gondola rides, if ever lang yung one idea. So, kapag ka 12 years old pataas, ang bayad kapag ka weekdays is 158 Macanis Pataka. Kapag ka naman under 12 years old is 118 Macanis Pataka. Then kapag ka private boat, 4 na tao sa loob, 698 Macanis Pataka. Next naman na puntahan natin guys, isang Londoner. So, tugunan lang siya from here sa Venetian. Always look for the sign lang. Ito yung bridge na sikat eh. Ayan guys, kita na dito oh. Yung sikat na building na yan. Ang laki ng Lululemon dito guys, oh, na branch. Kumpara doon sa sa pinuntahan nating City Gate outlets. Tapos may Shake Shack din. This is the iconic view sa Londoner. Ganito kaya talaga itsura sa London. Kasi yung Venetian, yung Parisian, replica siya eh. Yung mga ibang nandun sa loob, replica siya ng meron sa Paris. So, since di pa tayo nakakapunta sa London or sa UK, hindi natin alam kung ganito talaga itsura doon. Kasi hindi pa rin, personally, don't judge me, hindi pa rin naman ako nakakapanood ng mga vlogs tungkol sa UK at London. Kasi, kumbaga, wala pa siya sa mga naka-line up sa mga priorities nating puntahan. Pero if ever, ganito ba siya guys? Sa mga nakapunta ng London dyan, ganito. We're back dito sa Apple, dito sa Macau. Ayan, so talagang dinayo natin siya kahit parang nasa pinakadulo siya dito sa Londoner. So kasi ito guys, Apple, dito sa branch na to, ito lang yung parang so far na hindi ko nasa-search online kung may stock dito ng gusto natin, which is yung relo and also yung iPhone. So di ba sinasabi ko sa inyo, magre-review tayo, mga ganyan. So, wala nung gusto kong color doon sa South Korea and also sa Hong Kong. Titignan natin kung meron dito. Like, wala kasi siyang Apple iStock checker or parang yung mga stock online na pwede mo makita. So, magtanong tayo here kung meron ditong 1 terabyte na Apple iPhone 17 Pro Max na blue. So guys, nakapagtanong na tayo kung magkano dito yung iPhone 17 Pro Max na color blue na 1TB. May stock sila! So, dito po ang presyo ay 14,099 Macanis Pataka. At yun talaga yung gusto natin, color blue. Kasi tatlo lang ang color nun eh. Isang orange, isang color blue, at isang silver. Then yung blue yung gusto nating makuha. And one thing na maganda is guys, alam nyo, dito sa Macau, meron siya. Sa Hong Kong, walang stock. Sa South Korea, walang stock. And, yun guys, parang sabi ko, ito na ba yung sign? Ito na ba yung sign? Ayan guys, so pinayagan tayo mag-vlog. So, thank you so much. Do you have stock for 1 terabyte, please? Do you have stock? So, ang presyo, 1 terabyte yung bili natin. Plano nating bilhin. Ang presyo is 14,099. Okay? So, color blue, 1 terabyte. Okay. You have stock? Okay. Okay. Thank you. Ganda guys. Ayan. Gagawa ko ng separate vlog para sa pagre-review nito. Again, this color, wala siyang stock sa South Korea. Nag-check na ako. Lalagay ko dito yung picture. And also, sa central ng Apple at sa mga ibang branches, wala din. Dito lang sa Macau meron. Buti na lang sakto, nandito tayo. Tapos yung friend natin na si Maine Diernas, bumili daw siya sa Fortress City Gate. Parang 109,000 niya nabili. Eh ito guys, 104 dito. And also, if ever po, kung kayo po ay interesado sa iPhone 16 Pro Max, ito po, ibebenta ko po itong akin sa aking Instagram shop. Ilalagay ko dito sa screen. Mga pre-loved items, dyan ko pinopost. Okay? So if ever, just go there. Wala guys, ibili na tayo. So basically, yung mabibili natin dito sa Macau, pwedeng 2 active na eSIM yung gamitin at pwedeng isang nano SIM at isang active na eSIM, which is yung currently na setup na ginagawa natin sa ating phone. Okay?
Ayun na siya. Bumili na rin kaya tayo ng ano dito? Ng Apple Watch. Or doon na lang sa Hong Kong. Sa Hong Kong na lang kasi pupunta din naman talaga tayo sa Central para meron tayong gawin doon. Ayan guys, 17 Pro Max. O diba? Re-review natin to, abangan nyo, separate vlog. So, 1 terabyte. Ayan. Ngayon guys, tatawid tayo papunta dito sa kabilang side. Papunta to guys sa Parisian. Ito na tayo guys sa Parisian. The iconic replica of the Eiffel Tower. So, umiikot tayo ngayon dito sa The Shops. Dito sa Parisian. Alam nyo guys, walang katao-tao yung mga ibang store. And tingnan nyo, super konti ng tao dito. So, between the three, Londonier, Parisian, tas Venetian, ito yung pinaka-onte. Tapos, syempre, ang pinakasikat at pinaka-crowded, yung Venetian. In fairness, kung i-judge natin yung interior niya, may pagkakahawig talaga sa mga ibang infrastructure, ibang interior doon sa Paris na mga nakikita natin. Merong pagkakahawig siya doon sa Galeries Lafayette, kung naalala nyo. Tapos yung mga ibang mga ceiling doon sa Paris na mga lugar, ganyan din, di ba? Tapos may mga ganito din. Tapos yung mga painting sa dome. Though dito mahahalata mo na bagong-bago kasi di ba doon sa Paris parang medyo malabo na, faded, maalikabok. Dito malinis pa. Tingnan nyo guys. Gusto ko lang i-check ko na itsura ng loob ng Watsons dito sa Macau. Okay, so hindi ganun ka-familiar yung mga brands na mga nakikita ko. Ito, Mediheal, I know this. Ano to brand? Ito yung ano, hindi yan yun. Kasi guys, pupunta tayo ng Korea Magre-restock na tayo. Naaalala nyo, nagpunta tayo before. Kasama natin si Maki, tapos si Hazel. So, papaubos na yung mga iba nating mga skincare na binili dun. So, ngayon, magre-restock na tayo next week. Ganito talaga yung mga lalagyanan ng shampoo dito, no? Halatang iba. Na? Ramdam mo na iba Hindi parang sa Pilipinas. Anak naman ng Choco Baby na to. Pero wala. Babawasan natin guys ang ating sweets. Okay, hindi ko alam yan. Ito, aware tayo sa mga brands na to. Tinitingnan ko lang guys yung mga brands. Ay, ito. Itong Manyo. Ito yung cleansing oil na nanalo sa Olive Young Awards. Diba? Updated tayo sa mga ganun guys. Ay, ito Benzac. Naalala niya bumili tayo ng ganito. Meron din silang derma section dito. Ayun. So, yung mga known brands din. May Skintific, L'Oreal, Neutrogena, Physiogel. Ano pa ba yung mga ibang alam kong brands? Avene, La Roche, Cetaphil. May hinahanap ako na na sikat na parang moisturizer. Ano yun? 345 ba yun? 354. Lalagay ko na lang sa screen. Ngayon guys, pumunta na tayo sa pick-up location ng free shuttle ng Parisian going sa Macau Outer Harbor Ferry para makapila kasi baka mamaya mali tayo, ganyan or what. Meron tayong oras na binook pabalik sa Hong Kong. Di ba guys? Ang ganda ng itinerary natin. Kumbaga parang ako personally nagagandahan ko siya because of naikot natin lahat. Like ang hindi lang natin napuntahan is yung Macau Tower which is talagang iniskip na natin siya. Ito guys kung sa same tayo sa Macau Ferry Terminal number 5, doon kayo sasakay. And kung kayo naman ay sa Taipa Ferry Terminal number 6, then kapag ka naman HZMB, yan yung Macau Port na parang immigration nila, 39. Okay? Let's go. Number 5. Ayun, nakita ko na. Ito yung number 6, hindi tayo dito. Nakalagay dito from 8:15 AM hanggang 23:35 yung pick up at nito, tapos yung pag-ikot, and ang frequency niya is every 13 to 15 minutes. Dito tayo number 5. Outer Harbor. Ang haba ng pila. Tignan nyo guys, medyo matagal yung nito, frequency. Every 80 to 20 minutes naman. 9:45 yung first, then yung last nila 20:45. We are back na guys sa Outer Harbor Ferry.
Since napakaaga pa kumpara dun sa binook nating schedule, 7 o'clock pa lang, magtanong tayo doon sa front desk kung pwede bang agahan. Sipin nyo, 9 o'clock. Yung binook natin pabalik sa Hong Kong, alas 7 pa lang. Ito na, akyat na tayo sa taas. Tara guys, pabalik na tayo sa Hong Kong. Wala na akong boses, hirap na ako. Ayan, papasok na tayo.